Wag na wag niyong kakalimutan na kapag nakikita nyo ang pagmumukha ng Zaldico na iyan, ay nakikita nyo rin ang pagmumukha ni Martin Romualdez. Dahil ang kanilang mukha ay iisa lamang. Hindi raw naniniwala mga kababayan etong si Atty. Rowena Guanzon na walang alam. Etong si Tambaloslos sa pinaggagawa nitong si Zaldico. Si Zaldico mga kababayan na nag-fly away na. Goodbye Philippines. Ando na sa Amerika mga kababayan. At pinagtatakpan pa ng mga buhaya. Ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan, hindi lang si Zaldico ang dapat panagutin, kundi pati ang Tambaloslos na iyan. Panoorin niyo po mga kababayan. Etong si Zaldico, siyempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Huwag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Zaldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez. Sa tingin nyo mga kababayan, sa tingin nyo, si Zaldico lang ang nakinabang, ha? Kung mayroon ng kurakutan. Ialalay lang yan eh. Ang talagang bossing nila mga kababayan is si Tambaloslos na yan. Si Tambaloslos hindi pa rin inaalis si Bangag mga kababayan. Isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Tambaloslos. Sige, mag-insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga akap nyo. Si Diskaya na mismo nagsabi ha, ang laging sinasabi ng mga kongresistang nanghihingi sa kanila ng 25% SOP, standard mga kababayan, ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Tapos ano sabi ni BBM? Kaming lahat biktima dyan, nagagamitin ng aming pangalan. O yun nga, lumabas na nga yung pangalan. Kayo lang din ang nagsabi, no? Si BBM lang din ang sabi mga kababayan, yung mga SOP dyan, mahiya naman kayo, for the boys. Sabi rin lang, bagoong nasiping Lacson mga kababayan, 25%. Totoo nga, Ngayon, parang pinagtatanggol na mga kababayan ni BBM. Nakong, nagba yung talaga. Yung AX nyo, lalo na yung AKAP, dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito naman si President BBM. Ayan, isa pa yan. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon. Ay, Diyos ko Lord, iyak-iyak, no? Crocodile tears, mga kababayan, no? Kagunggungan, mga kababayan, kung maituturing. Hindi namin kailangan ang luha mo, BBM. Hindi namin kailangan ang luha mo. Pumilos ka! Una, ang mga kababayan, si Bakin na niya si Tamba. Tulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Iyak-iyak ba, mga kababayan? And then later on, grabing tawa na, parang pinilitin ni Judas. Ipahuli mo na yan si Zaldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. I-activate nila ang Interpol. Total, Sunwest naman talaga yan at Triton eh. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo na yan, sa DPWs, tsaka DBM, tsaka COA eh. Ang nakakatawa ngayon mga kababayan, mayroong mga nagraraling mga bangag din. Si Villanueva at si Jinggoy mga kababayan, ang kanilang talagang binakbakan. Hay nako, bakit hindi nyo isali si Tamba at si BBM at saka si Zaldico? Talagang, ay nako, kabanggan na naman mga kababayan. Tapos na yung si Zaldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa, kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo ng galit nyo dyan sa kay Zaldico kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinakakurap na budget. Sabi nga ni Tiangco mga kababayan, Tobit Tiangco, sukdulan na talaga mga kababayan, sukdulan na. Umabot na tayo sa point mga kababayan na kababuyan. Yan ang mismo sinabi ni Tiangco. Sinisindikato nila ang gobyerno. Abay, hindi na po ito, ordinaryong SOP lang. Ha? Garapal. Mga hinihingi daw ng mga kongresyon na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Anong matitira po? Hindi pa kasali dyan ang mga kababayan sa DPWH. Pati sa COA daw ha, sabi ni Lacson meron. Tagabantay. Sa mga tulay ninyo, di bagsak after 5 years. Ano pong mahiya naman kayo. Ano tawag doon? Rock netting. Rock netting. Hindi lang yan sa flood control. Lahat, sigurado tayo mga kababayan, pati yung mga highway o kalsada mga kababayan na ilang taon pa lang, hindi nga taon, less than 1 year mga kababayan, nabibitak na. Halata masyado mga kababayan, no? Kulang sa semento dahil parang na-erode na mga kababayan at top layer eh. Ay nako. Lalagyan mo na ng net yung bangin.
bilyon-bilyon na flood control na paulit-ulit lang No, ghost project nilalagay ka. sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko. Garapalan na ng talaga. taong bayan eh. Sindikato. Hindi nyo ba Sindikato. computerize yan? Hindi pa naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM na pinapasa sa Presidente at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado. Sa ibang bansa pa ito, mga kababayan, wala na. Nilusob na nila ang gobyerno. Pasalamat kayo, ang mga Pinoy, cool na cool. Nagagalit na sa social media and then, kaya na may mihasa itong mga buhaya, mga kababayan. No? Ay nako. Pagdasal kayo, mga tambaluslos. Kung matutulad ito sa mga kababayan, Nepal, wala rin. Lilipad din yan ng mga kababayan si may mga aeroplano eh. Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong isa pa po yan. natin siya kasi wala Isa pa pong yan. pagtatanong sa kanya. Baka siya po ay Parang na-absorb to si Grace po, mga kababayan. No? Siya ang counterpart ni Tambaluslos, mga kababayan, sa Senado. Kumantak ka na po. makapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga pumirma siya pumirma mga kababayan sa pag-imbestiga nito, di ba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo doon kay Saldico. Ay bakit ka pumunta ka Amerika nung nagkakagulan na dito Saldico? Sabi sa meme, 90/60 ang BP. Ha? Wala natin ako totoo pero meme lang. So, guilty ang flight mo eh. Baka pagbalik mo dito, iba na itsura mo. Di ka na mahuli. Nagparitoke. Baka kamukha na ni Xander Marcos. Umuwi ka na dito, Saldico. Baka tubuan ka ng kaliskis dyan. Alam mo sa Amerika, maraming dyan, mga kababalaghan dyan. Maraming mga batas yung yung Amerika eh. Pwede ngang under the law of the United States pwede kang papailan dyan eh. Yung ginawa mo, na yun eh. Racketeering na yun eh. Sobra ka na. Sana may makahanap na mga law sa Amerika na nilabag mo. Total, andyan ka naman. Di pwede ka namang hulihin dyan. Kung mga kababayan, siguro 6 months lang ang maximum. 'Di ba may visa ba siya? Resident visa? Hindi bawal 'yan dahil yan mga kababayan, resident official siya dito sa Pilipinas. Wala siyang dapat na permanent residence na visa or citizenship lalong-lalo na. Bagong ebidensya, kinumpirma ni Isa pa Senate tong gunggong President pro tempore. Ito rin mga kababayan na takot ba kababayan kay Tambaluslos at Zaldico? Ping Lacson, Iba ang direksyon. nagdadala ng tinatawag na obligasyon sa Senado o ang hinihinalang lagay o kickback Lagay. May lagay ba to? sa mga proyekto. Nahuli kang pangaraw ito. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Dito na po focus mga kababayan. Sige, sakotehin, tugisin nyo si Jinggoy at si Villanueva. Pero, yung mas malaking buhaya mga kababayan, pinapatakas nila. Tambaluslos at Zaldico. Mukhang nagpapadala ng payola o kickback sa Senado ang isang kontratista. Yan ang Diyan na panibagong na-focus, pasabog ni Senate President pro tempore Panfilo Lacson. Impura. Mga kababayan, at ang purpose lang daw niya, yan tinitugis nila si mga kababayan, si Jinggoy at saka si Villanueva. Wala natin mga kababayan kung mayroon talaga silang mga kasalanan o wala. Pero, parang binabribe daw mga kababayan. Parang, hindi binabribe, parang ginigipit. Ang ending niyan, hindi yan makakasuhan. Pero, kung papayag daw sila mga kababayan, yan ang analysis ni ni Sastro Gando Sasot. Kung papayag ito mga kababayan na babaliktad na at boboto na mga kababayan sa impeachment ni VP Sara, 15 sila mga kababayan 16, 17. I-impeach na si VP Sara Duterte niyan. Pero ewan lang din natin sa 15 na ba iyon? Lahat ba yun boboto ng impeachment? Ma-impeach si VP Sara Duterte? We don't think so. Umaasa pa rin tayo doon mga kababayan, kahit doon sa dalawang Villar na siguro this time bumoto lang sila dahil nag-ride on, pero pagdating siguro kay VP Sara, hindi na siguro nila ibobotong ma-impeach kahit na si Pia Cayetano, si na JV. This time lang siguro dahil asar din sila kay kay Chis Escudero.
kung mayroon man silang mga kababayan, like friction dyan. Hindi ibig sabihin na automatic. Pero gayon pa man, delikado mga Meron kababayan. kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, ipapatawag Mina? namin yun. Ang first name, Ara. August 19 daw ang date stamp ng CCTV footage ng Araminaw, hindi, sa isang office dito sa Senado. Pero hindi muna ito pinangalanan ni Lacson. Ito si Lacson, no? Ang daming pasabog mga kababayan, pero walang bayag. Okay rin naman. Sige, i-cleansing muna niyan. 2. Sino ang obvious dyan? 2. Ikanibal nyo yan. Kinakanibal ni Lacson mga kababayan. Pero nililihis niya ang usapan. Yung pinaggagawa ni Tambaloslos at ni mga kababayan, Martin Romualdez. Paano na yun? Siya na raw ang magdetalye ng footage. Matatanda ang inakusahan din ni Hernandez si Estrada sa di umano'y 30% commission o kickback nito sa 355 million worth of insertion sa 2025. Pustahan tayo yung mga mga kababayan, nag-rally-rally. Tapos sina Jinggoy at si Villanueva ang kanilang ginawang poster na tinatapon-tapunan nila mga kababayan. Pustahan tayo, mayroong mga taong nasa likod niyan. Budget. Itinanggi na rin ito ng senador. Sinuri ng opisina ni Lacson na nasabing milyones at tumugma ito sa isang insertion sa BICAM. Pero hindi pa nila matutukoy kung sino ang nag-insert o proponent nito. Itong dalawa mga kababayan na usap, tingnan nyo. Panagutin yan. Maging si Grace po at si mga kababayan, Chis Escudero. Kahit pa'y kumampi-kampi yan kay Sara Duterte. Pero sa tingin natin wala Balingbing din yan. Panagutin! Si dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe lang daw. Pumirma sila mga kababayan sa 2025 Alam nila ang kurakot mga kababayan, the most corrupt budget in history. Huwag makakasagot nito. Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino. Kampo nila yan Absuelto mo sa Grace po, no? Malamang. 355 billion na yung. Awarded na raw sa ilang projects ang pondo at pinag-aaralan pa ito ni Lacson. Kaya naman, muli niyang idiniin ang mas pagiging transparent ng budget process para mapangalanan na ang sinumang proponent. Ito yung BICAM mga kababayan, BICAM. And then within that, maliit na nga na sila dahil supposedly, napakaraming mga kongresista, open to the public mga kababayan. Maliit na nga yan sila. Mayroon pang small committee yan. Sabi nga sinong may sabi nun na parang ceremonial na lang daw yan mga kababayan dahil luto na daw. Dapat yung budget, parang pa-picture-picture na lang sila dyan. Ng items sa national budget. Bilang bagong Hindi nila alam wala kang chair, tuloy lang daw ang pagkalap nila ng ebidensya tungkol sa anomalous flood control projects. Pero kumpara sa pagtakbo ng komite sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta, iimbitahan lang daw niya ang resource persons na kailangang pagsalitain. At sa halip na Lunes, sa Huwebes, September 18 na ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa agenda, iba ng direksyon. Hannah Kia, Billionario News Channel. Iba na ang direksyon ni Ping Lacson. Kakabit na ng pangalan ni Senador Jinggoy Estrada ang Di na natuto. Oo nga. If ever lang naman ito mga kababayan. Kung sumabit na naman siya dito, di na talaga natuto. Pasalamat itong si Bong Revilla mga kababayan, hindi siya nanalo. Bong! Blessing in disguise mo na siguro yan dahil malamang sa malamang masasabit ka rin dito. Hindi ibig sabihin mga kababayan na nagagawin nila o ginawa nila ang kurakutan. Pero madaling isabit ang kanilang pangalan mga kababayan. Pwedeng made up or frame up. Pwede rin totoo. Dahil mayroon na silang bahid. Mayroon ng history. Bong Revilla, pagpaparty ka na. Ito na siguro ang sa'yo. Jinggoy, malamang sa malamang mga kababayan, kapag napatunayan, balik kulungan yan. kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Third Yan ang time na agenda pala? report. Ha? Pangatlong beses na pala ito. Akala din pangalawa. Strike 3 ka na pala. You're out. Ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at The bad one. Nag-umpisa sa biroan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Salang tanong ko, Senador, meron ba? Yan Bakit mo itatanong?
Your Honor, wala po. Pero yung balita sa bilyonaryo mga kababayan na proyekto na supposedly tapos na, Alpha and Omega ang daw mga kababayan. Supposedly gagawa tapos pagmamay-ari ni Diskaya. At sabi ng bilyonaryo, kay Jinggoy daw yun na proyekto. Hindi natapos. So, safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Hindi ka safe, Jinggoy. Hindi ka safe. Eto kung totoo mga kababayan na kasali ito sa Jinggoy sa Kurakutan. No, pagbayaran mo, Jinggoy. Lahat kayong mga buwaya na sangkot sa Kurakutan, pagbayaran mo. Safe na. Kapal ng mukha mo. Pero napikan na si Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Oh, yan Jinggoy. Madali lang naman yung easy ito mga kababayan, i-trace. Bakit walang nagkaklaro nito mga kababayan? Totoo ba na si Jinggoy ang na-funnel sa kanya ang proyektong yan? Budget na iyan? Siya ang proponent? At anong nangyari sa mga proyektong yan? Sa mga ilang projects sa Bulacan, ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our district engineer. Eto mga kababayan, delikado si Jinggoy nito dahil mayroon ng testigo mga kababayan na ewan na siya ba ang nagbigay ng 30%? Kinanta na siya. Kung mapatunayan ni Jinggoy, hindi si Jinggoy. Pwede rin si Jinggoy kung mapatunayan niya mga kababayan na ang talagang proyekto siya ang proponent, and then ang tanging lusot lang niya mga kababayan kung nandun ang proyekto, hindi ghost project at hindi rin mga kababayan, hindi substandard. Kapag ganon, sabi ng Jinggoy, andyan naman paano ako tatanggap? Di kalidad naman. Pero ewan na natin sa Bulacan pa mga kababayan na halos palyado daw andun sa Alcantara. I have been jailed. I have been vilified. Baka again na naman to Jinggoy. Crucified. And publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Ayan na ang tatay din niya mga kababayan. Sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Nooy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang 2 taon at kumandidatong senador noong 2004. Yan ang problema mga kababayan. Di ba binigyan siya amnesty ni Gloria ba? Nakakabalik mga kababayan sa pwesto. Nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Pangalawa pala ang Napoles. Ay nako, ano ba yan? Pangatlo na itong issue mo, Jinggoy. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 million pesos. Kalahati lang mga kababayan Ngayon, 300 million na. Ay, Diyos ko, Lord. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Nanalo kasama si Nagva. Noong 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong slander kaugnay ng PDAP scam. Kampi pa sila ni Bangag niyan Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Okay lang yan si Robin dahil nakulong yan mga kababayan, hindi sa Kurakutan. Nakulong siya, di ba, sa illegal possession of firearms. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taon kayo Paramihan nakulong? kayo. 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong na yung senador. Si Estrada nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontempt si Hernandez at malagay sa kustodiya ng Senado. Eto mga kababayan ito
Sana maging patas ang ano dito, no? Ang justice natin dito. Kung talagang guilty ito, si Jinggoy, si Villanueva, pati na ang the rest of the congressman, mga kababayan, kahit si Tamba lang muna at si Zaldico, dapat makulong, mga kababayan, at wala nang ano, amnesty. Wala nang mercy. Mabulok sa kulungan kung mabulok, mga kababayan. Uulit na naman eh. Kaya suspecha niya, niresbakan lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong kung safe ito kaya daw, tayo. magkaklase, magkaklase daw. Posted na larawan Hindi naman daw magkaklase, pero schoolmate. ng mga batang Tereredon at Bryce Hernandez na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Ganon pa rin. Magka-batch. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abante, Leleng! Pumirit si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayan na, mga kababayan. Ito na problema. Hindi natin sinasabi sila, ha? Pero ang nangyayari, mga kababayan, ang mga kawatan, mga kababayan, nagnanakaw. Dumami, naging bilyonaryo, mga kababayan. Tapos, kapag kakasuhan sila, gagamitin din nila ang kanilang ninakaw na pera, mga kababayan, para kumuha ng mga abogado na magpapalusot sa kanila. Maging darating pa sa mga kababayan, sa punto na marami silang babayaran para maabsuelto sila. Ilalim siya sa Witness Protection Program. Kinwestiyon din ng kanyang abogado ang paglipat sa kanya sa Pasay City Jail. Gayong hindi pa naman daw siya akusado. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Pumalag ang kampo ni dating DPWH Assistant Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa paglipat sa kanya sa Pasay City Jail. Nang paglipat sa kanya sa Pasay City Jail, mga kababayan, sa tingin natin, hindi talaga dapat yan sa kahit sino mang resource person. Pero, yung pagka-contempt sa kanya, writ of amparo ang mga kababayan eh. So, kahit pa contempt sa mga kababayan, sa Senado ba, malamang makakalabas yan kung isyuhan ng writ of amparo. Baka tatakas. Plus sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. We don't even understand why it's filed here. And the proponent, or might I say the movant, Parang may nisisense din tayo dito. Ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. Kagabi dinala sa Pasay City Jail si Hernandez alinsunod sa utos ng Senado na iminusyon ni Senator Jinggoy Estrada. Sa House Infrastructure Committee Ito kasi si Soto ang may kasalanan yan, mga kababayan, dahil sunod-sunuran kitang balustos eh. Ayaw na tambalustos, mga kababayan, na ilagay doon sa sa Senado, i-detain. Dahil nag-request mismo si Bryce, wag niyo ako ibalik doon, Tinawagan si Soto, mga kababayan, this is tambalustos. Wag niyo nang ibalik dito si Tamba, ha? Wag niyo ibalik dyan si Bryce. Sabi naman si Soto, yes sir. Ganyan. Tutak rin, mga kababayan. Ayun, gumawa sila ng middle ground dyan sa kulungan. Akala siguro niya, mga kababayan, na sige, kung papayag na hindi siya ibabalik sa Senado, doon na lang sila sa Congress, mga kababayan, dahil andun ang kanyang kabatchmate na si Redon. In your dreams, nauna ang nag-contempt sa iyo ang Senado. Noong Martes, idinawit ni Hernandez si Estrada at Senator Joel Villanueva sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayan, Pinalipas lang ng kampo ni Hernandez ang gabi at kaninang... Kapag ito, mga kababayan, mai-issuehan ng writ of amparo ito. Animal na talaga itong Korte Suprema. Kapag ba o-overtaken nyo pa, ha, ang rate of habeas corpus ni Tatay Digong, talagang duda na kami sa inyo. Yung rate of habeas corpus ni Tatay Digong, mga kababayan, hanggang ngayon walang resolusyon, hindi man lang, wala na tayong narinig, mga kababayan, kung ano man ang aksyon ng Korte Suprema doon. Kapag ito, bukas makalawa, magre-release, mga kababayan, kahit next week, magre-release ang result ng writ of amparo. Kayo, Supreme Court, talaga, duda na kami sa inyo. Masama ang loob natin dyan sa Korte Suprema, mga kababayan, dahil yung mga petisyon, mga kababayan, ng anak ni Tatay Digong Duterte na sana inaksyonan na Korte Suprema, magagamit sana yun, mga kababayan, kung magre-release sila ng writ of habeas corpus. Magagamit sana ng kampo ni Tatay Digong doon sa ICC. Dahil, andun, mga kababayan, makikita na labag sa batas ang ginawa paghuli kay Tatay Digong, pagkidnap. Hindi dumaan sa local court. Malinaw sana yun, mga kababayan. Kaso nga lang parang Korte Suprema na tulog, gising. Tapos ito, uunahin nyo, kawatan. Umaga ay agad silang ang akusasyon sa kanya, mga kababayan, ha?
kawatan. Hain ng petition for a writ of amparo sa Pasay City Regional Trial Court, Branch 112. Sa RTC pala sila. Wala yan. Mabigyan si Hernandez ng temporary protection. Kapag RTC mga kababayan, delikado yan. Maraming, ang sabi, marami ding mga kababayan, mga magic dyan sa RTC. Kaya nga nababaliktad yung ilan na desisyon. Order at isa ilalim ito sa Witness Protection Program dahil sa mga bantang anilay lumala. Bumantot si Vico Sotto mga kababayan, nasobrahan kasi nasobrahan mga kababayan. Matapos nitong isiwalat ang mga nalalaman sa flood Lumabas control scandal. ang kulay. The PNP custodial facility is actually a better option. Ang client ko, he is not yet accused of anything nor convicted. Tapos dinadala natin yan sa Pasay City Jail. What signal is the Ang sabi mo kasi ayaw mong ibalik sa Senado. Aircon sana doon. Maganda. Yan tuloy, napunta ka sa kulungan. To impress. Nasa Senado ang legal custody ni Hernandez. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gusto niyang manatili si Hernandez sa Senado pagkatapos ng susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Irerekomenda niya raw ito kay Senate President Tito Sotto. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nadamay na rin sa investigasyon sa flood control scandal ang love life ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Animal, wala kaming pakialam sa love life niya. Palabas kasi ngayon na hindi lang pala isa ang kanyang naging asawa. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Malamang dahil marami ng pera si Vico Sotto mga kababayan. Kawawang Vico Sotto. Kung talagang lumalaban ito sa kurakot mga kababayan, dapat nilahat niya. Si Tambalustos mga kababayan, mukhang friendship pa ng family nila. Bumantot ka tuloy, Vico. Sayang. Last termer na ito mga kababayan mukhang tatakbo sana itong magle-level up daw siguro ito mga kababayan. Pero lumabas na ang totoong kulay Tapos yung tito pa niyang one ball mga kababayan, lalong humihila sa kanyang imahe. Sinabi ni former Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez nang humarap siya sa Senado noong isang araw na dating empleyado ng GSIS ang kanyang asawa. Ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, yan mga kababayan, more or less 100,000. Malaki na nga yan. Lamborghini na. Pero tila kasing mas mahal pa siguro sa 30 mga kababayan dahil iba dito luxury car mga kababayan, ang buwis para kapantay din ng presyo ng sasakyan. Ng flood control projects ang love life ni Hernandez. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, ikinasal noong 2023 si Hernandez kay Rica Fausta Abacan sa Tagaytay Highlands. Pero base sa Politico.com, tila questionable raw kung sino ang legal wife ni Hernandez. Dahil 2 beses kinasal? Wala bang sinumar dyan? Ay sa mga dokumentong kanilang nakuha, isang DPWH employee rin ang naunang partner niya. Sa isang September, baka hindi nagpakasal. Memorandum ng DPWH Central Office, naghain ng isang resignation ang isang Mel Clarice Santo Domingo mula sa kanyang posisyon na OIC Division Chief ng Technical Services Division habang kaitan ng issue sa flood control anomalies. Ang kanyang rango, isang Engineer 4 ng DPWH o may minimum salary grade 18 67,000 lang may Lamborghini mga kababayan. Hanggang salary grade 22 o buwan ng sweldo na hindi bababa sa 40 hanggang 67,000 pesos. Base sa kanyang personal data sheet noong 2022, legal spouse si Santo Domingo si Hernandez. Kahit na ayon sa ilang malapit na kaibigan nito, baka nagpa-anal. Na raw legally annulled ang dalawa. Nagpa-anal. Pa-anal naman pala wala kaso. Sa Politico.com, nonsense na balita mga kababayan. Wala kaming pakialam dyan. The way to dyan. settle the matter is through official annulment documents. Lalo na't mahaba at matagal umano ang proseso ng annulment sa bansa. Samantala, question naman ng mga senador kung paano nakabili ng luxury sports cars si Hernandez at ang umano'y asawa nito. Matapos sabihin ni Hernandez na 70,000 pesos lang ang kanyang buwan ng sweldo. Tapos ang dami-dami daw mga sasakyan mga kababayan. Tapos palusot nila buy and sell. Ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Grabe. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Yan pala. Ang Dodge, nasa mga 9.2 million. Dodge Ram? So, kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Magic. Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon. Nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako. Balita ko, maniwala ka.
Eto, dito tingnan nyo mga kababayan kung gano'n siya katensa. Nakita nyo naman kung ano ang demeanor niya sa Congress mga kababayan. Dito halos umiyak na Tinuro lang na asawa mo. Halos umiyak na mga kababayan. Pero doon, andyan si kabatchmate mga kababayan. Ang angas na sa Kongreso. Gusto ko mo kaagad cash. Hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo? Diyan para tuta na tuta siya. Halos isang pitik na lang yan mga kababayan. Iiyak na yan. Casino. With all due respect to Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po ako pinapatalo, Your Honor. Galit na galit si Jinggoy dahil kinabukasan yan mga kababayan, kinanta siya. Your Honor. Sa isang expose ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Bulacan Group of nito na Contractors. nasa halos 1 billion pesos na ang kabuuang nalustay ng 5 DPWH Bulacan First Ang Engineering kasino ang District nakinabang officials. mga kababayan. Pinakamalaki dito ang kay Bryce Hernandez na aabot sa 435 million pesos. Saan siya nakakuha ng ganyang kalaking pera mga kababayan kung hindi nangurakot, di ba? Makes sense. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Grabe. Kung siguro mas malaki pa ang nakurakot mga kababayan dahil nagpatalo ng 400 million siguro billion pa mga kababayan ang nakaanong pera niyan. Pwedeng i-raid ang kanilang mga bahay mga kababayan o saan man nila tinago kung mayroon man. Kung billion ang pera niyan mga kababayan, hindi yan kasya sa maleta. Room na ang kailangan niyan mga kababayan. Sana masunog yung bahay na pinaglagyan ng mga kinurakot na pera. Tinuluyan na formal ng sinampahan ng reklamo sa ombudsman ang mga contractor at opisyal ng DPWH na dawit sa flood control scandal. Si Bunoan. Sila sa Isalin nyo. bilangguan kapag napatunayang guilty. Narito ang Isalin nyo si Bunoan. Posibleng hindi niya alam. Upon the directives of the President himself, we are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ang tinaguriang BGC Boys na sina former Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Construction Section Chief JP Mendoza. Sa contractors naman, kasama sina Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction and Trading, Robert Imperio ng IM Construction Corporation at sina Maria Roma Rimando at Sara Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Haharap sila sa mga kasong violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public funds, and violation of the Government Procurement Act. Non-bailable at life imprisonment ang parusa nito. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Bakit hindi pa hinuli? Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna. Ayan, andyan na ang PACC, nabolish pa. Ngayon, nagtayo na ulit ng mga kababayan, nakahintulad na siya. File ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Ayon kay Dizon, agad na isususpend ang iba pang DPWH officials na mapatutunayang sangkot sa anomalya. Sa nilulutong Independent Commission ng Office of the President, handa raw ang DPWH na makipagtulungan dito. Anila, desidido sila na magbigay ng mga dokumento at testimonya na makatutulong para mapabilis ang investigasyon ng komisyon. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Bata rin ito. Bilib tayo sa bilyonaryo mga kababayan. Magagaling ang kanilang mga reporter, no? Ang voice modulated mga kababayan. Good job kayo. Marami sila mga kababayan, mga batang magagaling dyan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.